Ay, ang sakit ng mata ko. Gumaling na to na siyang araw. Ewan ko ba, puliti na yata ito. Gumaling na to na siyang araw eh. Namaga uli. Ay, nakahinga na ako. Ayan, bakante na ang lamesa. Ang natira na lang, dede, ni maliit. Kasi kanina, nandyan yung bag, yung baunan, yung plato nila sa almusal. Ayan. Ngayon, hinatid na sila ng asawa ko, si Joanna at saka si Sak. So, mamaya ulit yun. Susunduin ulit ng alao. Ano yun? Tanghali. Susunduin ulit tanghali. Ang mahirap pa, kaya ang gasto sa gas, hindi sila sabay-sabay sa oras. Ngayon, itong si Maldits, ha? Sumabay naman. Paano ka makakilos? Ha? Paano ka makakilos sa umaga at sumasabay ka? Oh, tignan mo. Tignan mo. Hanggat hindi to makatulog, hindi mo kakilos. Ngayon, pag kailangan ko na talagang kumilos, kasi syempre, oh, temo, tupiin. Yan, mga tupiin, di ba? Ayan, magwawalis pa ako. Oh, magkakapi pa ako. Ay, kape ko pala. Kukunin ko pala muna kape ko. Para kaming machine gun sa umaga. Usually, sa umaga hindi ako bumabangon. Yung anak ko si Jessica, yung panganay, siya yung nag-iintindi sa dalawang papasok. Yung grade 5 ko at saka yung anak niyang grade 1. Eh, may pasok din sila. Maaga din pasok nila. Alam ko 7 ang pasok nila. Eh, malayo pa yung eskwelahan nila. Mga 1 hour pa travel. Kaya, bago mag 6 o'clock, aalis na yan sila. Mga 5:30, 5:15. Ganyan, kailangan aalis na yan sila. Kaya napipilitan akong bumangon. Eh, madali lang naman sana ang trabaho sa umaga. Kasi, marunong na maligo yung anak ko eh. Yung grade 5 yung anak. Tapos yung grade 1, marunong na maligo. Marunong na sila makasikaso sa sarili nila. Ang ano lang sa kanila, hahandaan mo lang ng almusal. Baon nila sa school. Ayan. Kasi pagka sila ang mag-prepare, malilate sila. Siyempre, mabagal. Imbis na mapabilis ang kilos mo, paano ka mapabilis? Ayan. Ayan. Ayan yung baby na yan. Ayan yung baby na yan. Ha? Ayan. Ayan. Anong ginagawa ng baby na yan? Bakit ang aga nagising ng baby na yan? Ha? Bakit ang aga nagising ng baby na yan? Diba? O, tignan niya. O. Kanina unga ng unga. Pati tito niya na istorbo. O. Pati tito niya na istorbo. Sabi niya, ma, pambihira. Puyat ako. Ba't pinabayaan mo umiyak si Naya? Eh, bakit mo kinuha? Wala namang mangyayari dyan pag umiyak. Kawawa daw. Kawawa ba yung mukha na yan? Ha? Kawawa ba yung tabat-tsuy-tsuy na yan? Oh? Namimilog ang mukha? Ang tabat-tsuy-tsuy-tsuy-tsuy? Kawawa ba yan? Hindi kawawa yan. Kawawa si Mama Jenny. Ha? Naya? Ha, Naya? Ha, Naya? Kawawa si Mama Jenny. Ah, ayan na. Ayan na. Siya pang kawawa sa lagay na yan pag hindi kinuha. Kita? Eh, mas kawawa naman ako, hindi ako makakilos. Oh, sipin mo. Ayan, magliligpit pa ako. Maghuhugas. Naglalaba. Magsasampay. Magwawalis. Makadire-diretso lang ako dito ng trabaho pagdating ng asawa ko. After niya mahatid yung dalawa sa school. Yan, kasi yung anak ng isa, na kahit walang pasok, hindi ko maasahan sa umaga yun kasi puyat din. Kaya kahit anong tawag ko, hindi yan babangon. Babangon yan. Utusan mo isang utos, tapos aalis na yan. Di ba wala rin? Kaya hintayin ko yung asawa ko para siya magtingin ito. Kasi di ko naiiwanan, bumabangon. Baka mahulog sa sa stroller. Bumabangon yan, alam nyo? 2 months old pa lang yan, bumabangon yan.
Kaya hindi pwedeng, hindi pwedeng iwanan. Daddy ka na lang, ha? Ha? Daddy ka na lang muna, ha? Para matulog ka, ha? Daddy na lang ikaw, ha? Daddy na lang ikaw habang nagkakape ako, ha? Daddy ikaw. Daddy. Papadedein ko para antukin. Yan. Bilisan mo magpakabusog, ha? Kasi masyado pang maaga. Ha? Kailangan mo matulog. Ha? O, sige na, wag ka na magdalda, wag ka na sumagot. Yung garden namin, ayan o. Yan. Next week, wala nang pasok yung mga anak ko. Yan naman ay pa-project ko. Aanuhin ko. Wawalisan ko. Puro dry leaves lang naman. Kasi nga yung puno namin, no, yan laki. Plus yung yung 2 puno ng mangga. Kaya ang daming laglag ng ng tawag ito. Sakit ng mata ko. Ang daming laglag ng tawag nito. Dahon. Madali lang naman sunugin yan. Madali lang yan liliyab kasi tuyot na yung dahon. Aayusin ko ulit yung garden, i-rearrange ko yung mga halaman ko, one side na lang, hindi ko na ikalat-kalat. Kasi magpo-food vlog ako, magluluto-luto ako. Kasi yun naman ang inumpisahan ko dati, food vlog. Hindi ko lang tinuloy. Nung 2019, doon ako nag-umpisa na nag-vlog-vlog, luto. After pandemic, na busy na ako. Nag-concentrate ako sa sa tawag ito. May kasi akong kabuhayan, nag-concentrate ako doon kaya nakalimutan ko mag-vlog. Tsaka busy ako dahil nga wala naman nagbibideo sa akin, ako lang. Wala rin tumutulong sa akin mag-edit. Hindi naman marunong kaya lahat ng nakikita niyong video sa akin, roll lang yan lahat. Pagka video ko, upload, ganun lang yan. Kaya sabi ko nga, pag ako nagkasahod, kukuha ako ng taga-edit ko, magbabayad ako ng edit. Kasi nga, ayaw ko tulungan ng mga anak ko dahil ayaw nila, nahihiya sila. Pero ngayon naman, medyo okay na sila. Pero minsan yung mga iba kong ina-upload, ayaw nila, lalo na pag na-upload ko yung mga kalat sa bahay. 'Di ba? Yung mga gulo sa bahay, ayaw nila. Sabi mo, ano namang problema kung ma-upload ko yan? Normal naman sa buhay yan. Siyempre, kung may makita silang kalat, gulo, hugasan. Understood din naman yan na lilinisin, huhugasan, liligpitin, di ba? Kaya ka nga nagwawalis, naghuhugas, naglalaba. Ba't nyo kinahihiya yan? Alam naman puro na lang kagandahan ang ipapakita mo. Napaka-plastic naman din, di ba? Alam nga naman kakain ka. Magpapabideo ka, nakakain ka. Hindi mo papakita na nagligpit ka. Tinambak mo yung hugasan, tapos after hinugasan mo, di ba? Ayaw nila, nagagalit sila. Pag may nakita silang na-upload kong ganyan, dinidelete nila. Ninanakaw nila yung cellphone ko kasi didelete nila, di ko alam. Tapos pag hinahanap ko, automatic na. Pag wala, wala na, binura na nila yun. Nakakahiya daw sa mga klase lang kasi iba nilang kaklase, subscriber ko, follower ko. Dito ni asawa ko papasok na. Dali, lilipat lang ako ng pwesto. Bye-bye. Thank you for watching.